sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apo Lucas, Mr. Little President, mahina pa rin po apo si Ate Sharon. Si Acting Energy Secretary Sharon Garin. Ayan, ala pa rin kamandag apo. Ayan, abay di ba sabi niya kahapon, kakausapin daw yung mga Lords of the Oil. Ala, inisinab. Ayan. Tuloy pa rin po ang oil price increase ngayong araw ng Huwebes. Ayan. Mukhang mahina pa kay bossing RSA. Ayan. Si Ma'am Lorelai ng Shell. Ha? At si Mr. Felix ng Caltex. Ayan. Dapat yata kasi ikaw na lang kumuusap, Apo Lucas, ha? O kaya si Mr. President para hindi naman natuloy ang oil price increase ngayon. Ayan, mga Lords of the Oil naman ang bira naman binili pa ng mura yung ibinebentang langis. May 45 days naman na inventaryo, bakit naman nagtaasan kaagad? Ang taas pa, 5 piso, ha? Parang ano lang, Edniel, parang si sa sari-sari store ni Aling Nelia. Bumili ng sardinas noong nakalipas na buwan ng halagang 10 piso bawat isa. Abay, nagkagera lang sa Iran at Iraq, ha? Abay, ginawa ng 15 pesos. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Parang ganyan po, Bishop Buddy Ballesteros, ha? Yung mga Lords of the Oil. Oras sa ganap ng alas 8:14. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Abay, malupit yung mga binitawan ni Secretary Boying ng DOJ kahapon, ha? Abay, ang sabi po yun do mga involved, yung mastermind dun sa missing sabungero, ha? Walang ang lupit pala ang ginawa, ha? Sinakal sa alambre, pagkatapos nilagyan ng pabigat na sandbag at itinapon dyan sa may Taal Lake. Naku, Diyos ko. Ilang taon na nakalilipas yan, ha? Diyos ko, Kuyang Aman Tosino, Mayor Zenny Mendoza, baka yung mga sabungero kinain na po ng mga tawilis yan. Ayan, maliputo kaya ay tilapia. Diyos ko po, mahabagino. Damdaming Bayan. Ang malupit dito, mahabigan ang sabi ni Sec Boying kahapon, malakas na sa mga gods of Padre Faura. Ayun. Ang sabi ni Sec Boying ma-impluensya daw sa Court of Appeals. Naku. Ayaw ni manang Presiding Justice Fernanda Lampas sa Peralta ng ganyan. At hindi lang sa CA. Abay, sabi pati sa Supreme Court. Abay, mas lalong ayaw ni Chief Justice Alex Jesmundo ng ganyan. Ha? Pero gasmati, ha? Mayag balls ang General Gina Fajardo. Ang sabi niya, abay, kami dito sa PNP, ayan, hindi namin sasantuhin ang mga yan. Ayan, parang sinabi, bossing ko nga, ayan, si bossing General Colastore, ayan,
hindi sinanto ang dating Pangulong Digong at Pastor Kibuloy. Sila pa kaya? Yan abangan natin. Kasi ang sabi naman ng Philippine Coast Guard mahabigan, sisisirin daw po yung Taal Lake. Ayan, kung saan sinasabi ng whistleblower na itinapon yung pong mga nawawalang sabungero. Abot nga ba ng 100? Hindi lang daw 34? Abay ko 100 grabe ha? At sino kayong politiko dyan sa Batangas ba? Sino ba ang malupit na politiko sa Batangas na sa paligid ng Taal na sinasabing sangkot din po sa pagkawala ng mga sabungero? Daming bayan. Ang dami nating isyo ngayong mahabigan. Ayan, at sandali lamang. Andyan, nagdadrive lang ba si Jel Abo ng Philippine Coast Guard? Si Jel Abo, ano na ngayon Sinobol, Kuya nga Jel Abo, mayor na ngayon ng Batangas yun ha? Di ba? Mayor na ng Batangas si General Abo ng Coast Guard. Batiin mo na natin si Judge Richie Reyes. Hi, Judge Richie Reyes, Denote Professor of Leyte Colleges. yung bang nagka-affair po mahabigan dun sa kanyang estudyante nga beauty queen dun sa College of Law ng Leyte Colleges. Ayan, dinibandaban man yung si Miss Tacloban, kawawa naman. Nakulong pa. Ang lupit naman itong si Judge Richie Reyes. Ayan, Judge, atras mo na yung kaso, kawawa naman si Miss Tacloban, no? Diyos ko, napaligaya ka naman. Daming bayan. Sandali namang kaaga ng mga pamimigay ito, di pa ako nagsisimula. Aguinaldo kaagad ang ipapasok mo manang Malukabral. O sige na nga, papasukin mo na natin. Baka mapanis yung Aguinaldo ng Ninong Sherwin. Babalikan natin ang mga nabanggit natin mga issue makuya ha. Ayan. Dahil mga issue rito ha. Ayan ha. Aga-aga naman. Ayan si Vice President Sara Duterte Carpio at Senator Bongo ha. Abay nanguna daw sa 2028 presidential elections batay sa survey. Maaga namang survey yan. Pati si House Speaker Martin Romualdez ha. Abay akala natin nagparamdam ng tatakbo rin sa 2028. Pero ang sabi fake news daw yun. Ayan. Eto muna, ayan, mamigay muna tayo ng Aguinaldo yun sa may Barangay Tejeros, Makati City. Andyan si Ninong Sherwin Alfaro. Sherwin. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oy, PJ Justice Romy Barsa, ayan, kumusta ka na? Di ka rin nagpaparamdam sa Sandigan, ha? Alamin natin kung sino ang maswerte ang bibigyan ng Aguinaldo ngayon ng Ninong Sherwin Alfaro. Sherwin, please come in. Yes, Lakay Deo, dito nga sa Barona, sa Barangay Tejero, sa Makati City. Tignan mo naman, napakalinis, napakaganda, napakaliwalas ng lugar. At hindi lang yan, may napakasarap ang kainan dito. Yung kainan ng... Anong almusal natin dyan? Almusal ngayon, longganisa, paubos na. Meron pang pechay. Wow. Ito, ginisang pechay. May fried chicken. Gusto ko lang May fried gunisa. chicken, meron pang fried hotdog. Ubus na yung hotdog. May ano to? Biko. Kamote. Kasabak may pandesal. Wow. Yan, tapos kung anong kape hanap mo, andito lahat ang klase ng kape. Yung pandesal, isaw-saw sa Emperador Coffee Brandy yan. Masarap yan. Ayan. Oo, Lakay, andito talaga kompleto. Ang mas matindi rito, kompleto. Tapos meron ng radyo yung nagtitinda ng almusal. Aba. Meron pang may radyo na kumakain. Ang kikit naman ng kanilang mga transistor, oh. Ang liliit, ha? Ayan, Ano?
Yan, no? Tapos may isa pang baon na, yan pa, oh. Kumakain, may Oh, baon maganda pa. naman transistor radio. Ayan si Naka-cellphone pa. Aba. Mga addict tong mga to sa... Aba, sino ang mga yan? Hindi ka panonood. Bigyan mo kaagad ng Aguinaldo ang mga iyan. Sino sila? Ay, good morning. Nestor Kawigan. Nestor Kawigan. Tignan mo, etong radyo nyo talagang binuksan nyo to pag umaga. At palaging nakatune in sa DZRH. Yes. Ganda naman ng transistor radio niya. Mm-mm. Ano lakay? Ganda ng transistor niya. Saan niya nabili yan? Saan nyo nabili itong transistor? Sa Divisoria po. Aba, Sa Divisoria lakay. sabi ko, Sherwin, iyan ang bili mo para ipimagay natin sa ating walang transistor radio eh. Ganyan lang kaliit lang kayo. Napakahandi kasi sila ang baterya. Yan, Dalawang AA. yan ba yung, Tignan mo lakay. kuya, yan ba yung transistor na 325 sa Divisoria? 325 daw ba yan? Hindi po, may git sandaan yan. Saan to? Ayan, bumili ka na isang truck, Sherwin. Ayan, punta ka ng Divisoria, ha? Sabi mo kay kuya kung saan bumibili yan. Ayan. Bili tayo ng ganyang radyo. Oo. Yan ang mga hinahanap talaga ng mga kababayan natin, mga ganyang kalilit lang na radyo na pwede nilang lagyan ng baterya tapos hawak-hawak, dala-dala kung saan-saan. Yung mga itong isang professor na ito kay tatay sa Professor? Tatay Nestor sa itong radyo. Ito namang si Madam Professor, pangalan nyo? Weng Diaz. Si Mami Weng Diaz, ayan, palaging bit-bit rin yung kanyang radyo. Ba? Sa cellphone. Saan Nanonood pa ng DZRH sa cellphone. Tapos nakatutok pa sa radyo sa DZRH. Oo, at pag umaga, dito kayo nag-aagahan. Opo. Bago kayo pumasok sa... Pasok sa school. Anong Ba? school nyo? NU. National University. Aba, enyo kina ninong ninang Ate si Koson na si. Accounting po. Oh, Accountant pala to, lakay. Oo. Aba, magaling sa numero. Oo. Abay, ano nga 74 times 3. Ako na nasubukan. pinapahirapan mo? Tutu. Ayan na. 12 times 12 na lang. Ayan na. 144. Okay, tamo, galing ni ate. Hindi tumitingin sa cellphone. Nag-memory sa likod ng notebook yan, ha? Yung yung kabisaduhan lakay na multiplication table. sa likod ng multiplication notebook ng table, oh. Hindi nasagot, stand in the corner. Oh. Stand in Anong the- araw? hindi, wala pang stand in the corner na mama. Dapat to kinukurot sa singit yan. Kaya pinipingot pagka di nakasagot ha? Naku lakay, bawal na yata mangurot ang singit ngayon. Ayan. Buti yung singit, yung teacher kong si Ma'am Mercedes Soriano sa utong nangungurot yun. Okay. Pagtingin sa salamin, laki namumula palagi. Okay, bigyan mo si Mama Weng at saka si Kuya Nestor ng Aguinaldo, Sherwin. Naku, dahil pareho kayong nagraradyo at mahilig makinig sa DZRH, ito tatay Nestor, tanggapin mo 1,000 pesos! Oy, thank you. Salamat po. Ayan. At, meron Si Ma'am pa Weng, kasama bigyan yan, mo rin. Oo, si Ma'am Weng. Ito si Ma'am Weng, 1,000 pesos din! Aba. Salamat po. Ayan, libre na ang Tatay Nestor, almusal. meron ka rin matatanggap na vitamin E. Yan para sa yan. Vitamin E. Ayan, vitamin E. Salamat po. Ayan, wala Okay, po vitamin naman, E at Kuya. Si Ma'am Weng, dahil ikay nagtuturo, ma'am, bago ka matulog, para mahimbing ang tulog yan, meron kang vitamin E. Ayan. Bago po, Pampatulog. Mama Weng, bago kayo gumawa ng lesson plan, ha? Ayan, 3 kutsarita para sharp ang isip natin, ha? Kailangan lang gumawa ng lesson Kasi pag inuna nyo po yan, tapos ginawa nyo yung lesson plan, ewan ko lang po kung may magagawa kayo. Makakatulog na po. Ayan. Salamat kay Anderson. Oh, salamat to kay Andrew Tan. Alam na alam. Avid listener nga. Ganun kayo nagtuturo natin. Doon din ako graduate. Graduate din ng UE. Oh, kay Kapitan Lucio Tan yun, di kay Andrew Tan yun Anyway, sige. Andrew Tan. Si Andrew Tan, nag-graduate din ng UE. Graduate din na si Andrew Tan. Ba, alam na alam ni Ma'am Weng, Alumni pala doon si Andrew Tan. Kabisado. Ayan. Kaya pala may scholarship si Mr. Andrew Tan sa University of the East. Dahil doon sa graduate. Dahil parang kayong nakikinig. Sa probinsya mo, tatay?
Tarlac. Ay, Tarlac. Ay, nako. Ilocano nga road. Magugustuhan mo to. Saan daw sa Tarlac? Tarlac po. Ay, Ilocano. Ay, taga ano ka? Ilog. Ah. Aquino Bridge. Aquino Bridge. Oh, one nga road. Malapit sa SM Tarlac. Oo. Bigyan mo. Maya pa aba, kekongan. Kapampangan may kay ni Abe. Maglaloke may kay ni ka. Abe. Ayan, masanteng. Dahil dyan, meron ka na imbag na bigas ng DZRH at DZRH Grocery. Yan meron kang DZRH Grocery, Tatay Nestor. At syempre, meron pa kasama yan na DZRH Uniform. Yan Ayan. Salamat po. Ayan. Deo Makalma. Wala pong anuman, kuya. Maraming salamat po. Ganda umaga. Si Ma'am Weng, bigyan. Siyempre, may ingit naman si Teacher Weng. Yes. Si Professor Weng, kung wala. Dapat meron din siyang naimbag na bigas. Ba, syempre. Tama, equal. O, di ba? Oo, kita mo, equal daw. Kabisaan mo yan. At syempre, meron ka rin DZRH Grocery. Ay, nako, thank you, Deo Makalma. Wala pong anuman, At syempre, ma'am. meron ka rin t-shirt na isusuot araw-araw sa NU. Ayan na. Ano, pampili ko. Ayan, pang-PE. Ayan, pagka-calisthenics natin. Ayan. Pang-exercise. Mag-aerobics sa kanyang PE. Mag-aerobics, panjaging sa paligid ng MOA. Mag-jogging sa may paligid ng MOA. Opo, naglinis kami doon, yung sa Coast Project. Okay, tamo. Nagpulot po kami ng mga basura po. Galing-galing naman. Okay, naroon. Napakaswerte ng ating mga kapitbahay dito sa Barona, dito sa Barangay Tejero sa Makati City. Kaya laging tumutok sa DZRH. Baka kayo nang susunod dating winner sa DZRH Malacash Promo. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin. Ayan, at good morning kay Ma'am Professor Weng Diaz ng National University ba? At si Kuya Nestor Kawigan ng Tarlac. Ayan, maraming salamat po at Merry Christmas in advance. Kabisado ni Mama Weng Diaz si Ninong Andrew Tan ng Emperador, ha? Kita mo yan, bossing Winston ko, ha? Ayan. Pero sandali lang, alay mo at report mo lang kay si maunahin natin. Report sa Malacanang o si Giselle? Tungkol ba sa Owel ito kay Giselle? Ayan. Mahina, Giselle, ang ninang mong Sharon. Ayan. Ala pang kamandag, kulang pa ng convincing power, ha? Hindi na kumbisi sina Ninong Don Ramon San Miguel ang ng Petron. At saka si Ma'am Lorelay Kiambao Osyal ng Shell. At si Felix Dicat ng Caltex. Sabi, kakausapin daw kahapon para huwag na implement yung oil price increase kasi tapos na ang giyera. Alam na giyera sa Israel. Nagse-celebrate na nga sila. Party-party ng mga Iranian sa mga Israelis. Pero tayo anong ceasefire dyan? Walang ceasefire sa oil price increase. Alamin natin, report mula kay Giselle Ricafort. Ano ang latest sa'yo, Giselle? Ano ba report? Akala ko naman tungkol sa Owel ito, ha? Owel price shock, ha? Sabi nga ni Renato Reyes ng Bayan, 11 PUB hinuli sa illegal na pangungontrata ng pasahero. Franchise violation sa NAIA. Ayan. Ganon, no? Wala na bang kayang huliin kundi mga kawawa mga jeepney drivers? Ayan. RS number 15, Giselle Ricafort, please come in. Lakay, 11 nga na public utility vehicle ang hinuli sa illegal na pangungontrata ng mga pasahero at franchise violation sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa PNP Aviation Security Group, resulta raw yan ng pinalakas nilang operasyon laban sa mga kolorom at nangungontratang taxi sa paliparan. Kasalukuyang sumasalang sa ebaluasyon ng mga prangkisa ng mga nahuli at pinatawan na rin daw ang mga driver ng parusang administratibo batay sa uri at dalas ng kanilang mga paglabag. Sa
Sinaklaw yung mga binanggit na violation ng mga probisyon ng Joint Administrative Order 2014-01 kung saan 5,000 piso yung multa sa unang paglabag. Sabi ni ABSEG Acting Director Brigadier General Jason Gapoy, mahigpit silang nakikipagtulungan sa Land Transportation Office, sa mga Airport Authority at iba pang mga ahensya ng gobyerno para sa mas agresibong pagbabantay sa transport activity sa paliparan. O narito na kayo nag-viral nga yung 1,260 piso na singil sa pamasahe ng isang taxi mula lamang sa NAIA Terminal 3 patungo doon sa Terminal 3 ng airport. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Daming bayan. Sana wag lang yung mga kawawang jeepney drivers ang hinuhuli. Ha? Pwede ba ang huliin yung mga nagnanakaw ng daang milyon at bilyones pa? Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Ay, tama ka, Mr. President Noy. Kumusta na po kayo, ha? Daming bayan. Babalikan natin ang mga report sa standby Philippine Coast Guard, Commodore Arman Balilo. Ayan, si Balilo ba? Wala na rin si Arman Balilo, retired na rin. Bakit? Nag-mayo na rin ba? Parang si General Abu? Ha? Ang bira. Ba't puro retired na yata itong mga... si Captain Noemi Cayabyab. Ayan, Ma'am Cap Noemi Cayabyab, sandali lang naman po at magkape ka po muna dyan ng Emperador Coffee Brandy at meron po muna kaming mga mahalagang mga paalala. Daming bayan. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Abay, umista. Ayan, General Edwin Ernie. Alas 8:33. Ang oras na yan. Oras, Sister L. It's 8:39. It's 8:39. Huwag ka muna nagpakilala. Mamaya ka na magpakilala at nasa linya na ang spokesperson ng Coast Guard. Ayan, Sino kayang mas magaling sumisid? Yung mga taga Coast Guard, taga Navy, Navy SEALs, Marines, ayan. Alamin natin kay Captain Noemi Giraw Cayabyab. Aba? Ano ito ni Noble Greg Cayabyab? Ayan, bagong spokesperson ng Philippine Coast Guard. Captain Noemi Cayabyab, ma'am. Magandang umaga po sa inyo, Cap. Good morning, Captain. Magandang umaga po, Lucky Dayo at Sister El po. Sa ating po mga taga-subaybay at taga-pakinig po. Yes, ma'am. My captain. Pumarada na po kayo, ma'am, kasi sabi, nagmamaneho daw po kayo sa Skyway yata. Ayan. Opo. Medyo mahina po kasi ang signal, kaya huminto po muna tayo. Para tanggapin po ang tawag natin. Ay, maraming salamat po. Ayan, Thank you po. nasa Skyway na kayo o nasa tunnel pa? Ayan. Yes, sir. Ayan. Anyway, Captain Noemi, ma'am, ayan. Ang Coast Guard daw po yata ang naatasan na sumisid dun sa mga itinapon na mga sabungero dun sa Taal Lake. Ready po ba ang mga divers natin ng Coast Guard? Magagaling ba silang sumisid? Actually, Lucky Dayo ngayon po ay nag-aantay pa rin po tayo ng request at coordination po sa DOJ o sa naman pong ahensya. Pero nagbigay na rin po ng direktiba ang ating commandant na na rin po ang ating mga technical divers. So in case po nakakailangan din po ang kanilang mga lisensya ay nakahanda naman po kami sa anumang deployment po. Wala pang coordination po ang DOJ sa inyo, Department of Justice. Naku, putol-putol si Kapa Noemi. Ayan. Ayan, good morning po. Ayan. Ayan, umaandar pa po kayo. Ayan, Ay, Paki-park muna sa bus lane. Ayan. Pagalitan si Captain. Ayan. So, inintay nyo lang po yung ilan po yung mga technical, tawag yung technical divers? Ayan, opo. Technical divers po, opo. So, sa direktiba po ng ating komandante ay meron po tayo naka-standby. Ang diving team composed of 8 to 6 technical divers at isang team po ng Trimex divers na composed of 3 divers because intindihan po natin yung complexity po at yung challenge pagdating po sa Taal Lake. Opo, malalim po ba ang Taal Lake? Kayang-kaya bang sisirin ng mga divers natin? Ilang feet po ba ang kayang sisirin sa ilalim? Sa data po natin nakuha, ang Taal Lake po ay may maximum depth of 190
po. Wow. Ang So, as of lalim. now, Ala. yes po. So as of now po, nagkaroon na rin po ng pagpupulong ating mga technical divers tatuwagin para mag-assist po during operations. Ay nakahanda na rin naman po sila. Kung yung ganito po kalalim, Captain, ito po ba ay possible na masisid nila hanggang dun sa pinaka-ilalim? Titingnan po natin, Sister Ellie, kasi may nakita sa operation area. And, na sa Bulkan. Isa po yung kinoconsider po natin. Kaya naman po, nauna po natin natanggap yung statement ni Secretary Remulla ay conduct na po tayo kaagad ng seaborne patrol operations dyan sa area po na yan. Sa kataas nga po yung alert level 1 ay regular po natin kinakandak yung seaborne operations po doon po sa ating mga fisher po. Iwasan po muna na lumapit po doon sa area. Isa po magiging challenge yan is yung status po na ating bulkan. Pangalawa po magiging challenge ng diversion is yung lawak po ng Taal Lake. So as per data po natin, meron pong 234 square kilometers and ipo-considerin po natin yung lahat na nabanggit ko po kanina. And then isa sa mga factors din po is yung underwater visibility. And yun nga po, since na may pag-alburuto yung ating Taal Volcano, ipo-considerin po natin na isa sa challenges is yung temperature po ng tubig. So yan po yung mga bagay na kinukonsider po na ating mga tech divers. At saka kung malabo po yung tubig sa ilalim, ma'am, dahil lumilindol, nag-aalburuto yung Bulkan Taal. Ayan, yung visibility ba dun sa ilalim? Tama po yan. Check pa rin po natin, unay talaga, is yung status ng Bulkan Taal. Pero sinorbe nyo na pala, Captain Kayabyab, ma'am. So pinpointed niya po kung saan po yung sinasabing itinapon, binagsak yung mga sabungero, ma'am. As to the exact point, Lakideo, wala pa po kami dyan. So nag-aantay pa rin po kami ng direktiba at koordinasyon galing po sa DOJ, if ever po, o saan naman pamahalaan na maaari po tumutok dito sa investigasyon na ito. Ayun. So as of now, wala pa pala tayong specific na area. Medyo malawak yung Taal Lake, Captain Kayabyab, ma'am. So parang ang hirap nito para tayo naghahanap ng karayom nito sa sa Dayami. Dayami. So kaya po inaantay kasi we already identified na ito pong area is a high, ito pong mission natin is a high risk mission because yung mga considerations na kanina pagdating po doon sa Taal Lake. Ayan. Ang Taal Volcano. Okay, ma'am. Sino ba mas magaling sumisid? Mga Navy SEALs ba o Coast Guard o kaya Marines? Pare-pare po lang sa mga training po natin. Pare-pare siya na. Lahat magagaling. Yung mga mga divers ba ng Coast Guard kayang sumisid ng walang oxygen? Ang hirap yata nun, Lakay. Kayang mga yung mga bata sa anong pelikula yun, yung mga bata na host lang yung Hindi ko alala, Lakay, pero may napanood. Muroami. Ayan, Muroami. Anyway, sige po, Ma'am Noemi. So, ready po ang mga divers. Instruction na lamang ang hinintay po ninyo. Ayun. Yes po. Instructions and coordination na lang po. Instruction coordination. Okay, ma'am. Ayan, isama na rin. Sumisid na rin ng mga tawilis, tsaka maliputo, tsaka tilapia. Oy, pero congratulations kay Captain Noemi. Siya pala ang kauna-unang babaeng spokesperson ng Philippine Coast Guard. Ma'am, kayo ba yun? Salamat po. Kasama ba kayo, ma'am, doon sa nag-re-review challenge doon sa mga Coast Guard ng China dyan sa West Philippine Sea? Yun po natin tawag na Angels of the Sea. So, yun po yung mga babae natin na dinideploy po sa mga barko at nasiserve po as radio operators. Kasama ka doon, ma'am? Hindi. Hindi po. Dapat so, piling-pili po ang ating mga Angels of the Sea po natin. Meron po silang special trainings po na ginagawa before the deployment po sa ating mga barko. Angels of the Sea. Ang ganda ng tawag, Angels of the Sea. Ayan. Dapat, Kapa, kasama kasi
yung boses niyo, ang ganda eh. Baka boses pa lang matinag na yung mga Chinese Chinese Coast Guard. Chinese Maraming salamat, Lakay Deo. O urong na. Captain Noemi, ma'am, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Thank you po, Captain Ma'am. Maraming salamat po at magandang umaga po sa akin. Mahabigan ang bagong and first female spokesperson ng Philippine Coast Guard, Captain Noemi Girao Cayabyab. Daming bayan. In fairness, effective ang mga babaeng spokesperson, Wala Sister ka. El, ha? Tingnan mo naman ngayon ay dating colonel, ngayon ay Police Brigadier General Jean Fajardo. Kulang, ayan. Ano pa? Attorney. Ay, attorney Ayan, pa pala. lawyer oo. pa siya, ha? Ayan. Lawyer pa. Lawyer pa. Ayan, lawyer pa siya. Oo. Ayan. Kaya iba rin talaga, no, Si Lakay? Colonel Padilla ng Yes, Philippine Air Force, di ba? Philippine Air Force. Tatlo na sila dyan, Lakay. Oo. Nakakatuwa naman, Lakay. Yes. Girl power. At saka, ayun, si Press Secretary Claire Castro. Claire de la Fuente Castro. Ayan, di ba? Dadugtungan na naman ng pangalan. Di ba? Ang gagaling nila. Ayan. At saka pagka ibang mag-explain ang mga babae, Sister L. Ayan. At saka, siyempre, pagka ang babae spokesperson, parang parang nakaka-intimidate din. Parang medyo intimidated ka ba, Lakay? Hindi naman, lang, medyo nahiya ng konti. Nahiya ng syempre. konti. Oo. Ay, pero alam mo, Lakay, kasi tingnan mo, ang DTI secretary natin ngayon, babae. 'Di ba? Tapos, may mga babae tayong mga nasa cabinet, 'di ba? Si Mama Amena Pangandaman. DOT pa, 'di ba? Tika muna si Budget Secretary muna, Amena Pangandaman. Maraming pera yan si Budget Secretary Amena Pangandaman eh. Oo nga, nirelease na nga yung budget ng Senate eh. 150 billion eh. Ay, Mama Amena Pangandaman, Good assalamualaikum, morning po. warakmatullahi wabarakatuh, ha? Nagpapasalamat siya kay Secretary Vince Diso at nilagyan na ng yung prayer ang tawag niyan dasalan ng mga kapatid natin mga Muslim sa airport. Ayan, nasa Terminal 2. Ayan. Ay, meron na ba, Lakay? Meron na. Hindi ko pa kailan ba? Lately lang yan na Lakay. Lang, Okay. Kasi kaya, hindi ko pa Muslim si Secretary Amena Pangandaman. Nung pumunta yata siya ng Timbuktu, ayan, nag-abroad. Grabe yung Timbuktu. Nakita niya, meron pala mga prayer chapel ba? Ano bang tawag doon? Basta prayer cubicle na mga para sa mga mga sa Muslim. Departure ba? Ayan, dapat daw sa arrival at departure meron. Daming bayan. Ayan kay ni Ninong RSA yan. Ayan. Ninong ni Tunying yan. Huwag ka na raw makininong. May ninong ka naman daw. Ganun ba? Si Andrew Tan. Si Andrew Tan. Gusto ba gininong si yung Lord of the Oil. Ayan. Bakit Owe? Bisaya man dong. Baby Owel. So maglagay ka na ng Baby Owel. Good morning sa mga Lords of the Oil. Ayan. Grabe naman tong mga Lakay. Nga, Parang sinamantala nyo naman, ang tanong Lakay, yung bang ibinibenta nila ngayon, bago ba yan? Di ba? Ayan pa yung mga na-procure nyo, nabili ninyo nung nakaraan pa. 45 days pa lang ang inventaryo nila. Ayan. So, ibig sabihin, yung langis na binili ng mura, ibinebenta ng mahal. Nagkagera lang sa Iran at Israel. Hindi pa nga, alam mo kasi kayo yung problema, no? Dapat kapag bago yung nabili niyo ng mahal, doon lang kayo magtataas. Hindi yung, Diyos ko Lord, gusto talaga magtubong lugaw din. Kaya nga, sabi ko, mahina pa si Ate Shabi. Ayan, Sharon Garin. Kaya napaisip sa Ate Shabi. Wala pa. Sabi siguro na mga Lords of the Oil, who you? Ayan. Acting ka pa lang. Oo nga, kasi nung na-interview kahapon, sabi niya nakikipag-usap siya sa mga... Makikiusap, tsaka at nagpapasalamat na agad dahil staggered daw yung oil price. Yun nga. Dapat hindi gano'n. Bisagan natin yan. Usapan sila. Bakit kayo nagmamahal ng presyo, hindi nyo nga yung bagong bili? Ayan. Diba? Bago ba yan? 45 days. Diba? Sobra naman kayo. Ayan. Gusto nyo talaga magpayaman, hindi nyo madadala sa langit yan. Kaya, Apo Lucas, Mr. President, ayan,
ibalik na lamang si Jeronimo. Ayan. Jeronimo. Ayan. Dating Energy Secretary Jeronimo Velasco. Daming bayan. O sige, pakilala ka na bago tayo magpa... Good morning, Lakay! Good At, morning. good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos maray na aga po. Ayan. Diyos maray na aga sa mga kababayan ko dyan sa Barangay Bautista, Juvillar, Albay. Sabi ko na nga ba gusto maglingkod sa bayan. Hindi ba pwedeng pinapasikat ko lang. Yung bayan yung Juvillar. Ayan, tama lang. Para lang marinig ng tao na may Juvillar pala. Para sumikat din naman yung Juvillar. Alam mo, meron kami dyan, Lakay, Kipia Festival. Ano? Ano siya? Kipia Festival. Bakit? Anong Kipia? Kipia, Q-U-P-I-A, parang Kipia. Ganun. Kasi Lakay na siya, para siyang, alam mo yung mga legend. Ayan. Oh. Tsaka yung Juvillar, Lakay, pangalan ng lalaki yun, that's Javillar. Ganun ba? Ayan. Naka ba, may kwento yon. May mga folklore na tinatawag, di ba? Ano ba mga pangalan ng mga lugar niyo? Ikaw nga, ano yung lugar mo? Tartarabang. Doon sa barangay Tartarabang, Apatot, Lubong, Purita, Lubong, ayan, Sakritan, ayan, Bulbulala. Yung mga barangay namin sa Pinili, Ilocos Norte. Sa amin Lakay mga santo. Santo. San Vicente, Meron namin Bautista, Santo Tomas. Ayan. Salvacion, mga Ayan, ganon. doon masarap ang puki-puki sa barangay Tartarabang. Daming Yung puki-puki na gusto kong kainin yung puki-puki, yung doon mismo galing. Oo. Kasi di ba iba Lakay yung luto doon mismo sa lugar na yon? Yes. Kapag kung saan nag-originate yung dish. Nasa timpla din yan eh. Ayan. Standby, Edniel Parosa. Ayan. Si judge nga pa. Naalala mo yung judge na binalita natin? Alin doon sa judge? Kasi may dalawa judge na yun. Si Judge Richie Reyes. Yung isa yung nagkaroon ng love affair sa kanyang law student. Ayan. Na dinimanda niya. Si Miss Tacloban. Good morning, Judge Richie Reyes. Maawa ka naman doon sa siyota mo. Pinakulong pa. Kinasuhan pa. May pangalan na pala Lakay? Si Judge Richie Reyes. Ayan. Di ba siya nagdemanda isang sinet up yung Hindi ko alam shota? Lakay Ayan, Ngayon ko lang nalaman sa'yo. Hindi mo sa akin na i-chika. Ano ba yan? Late ako. Chief Justice Alex Desmundo. Ang pangalan po ng judge sa Tacloban ay si Judge Richie Reyes. Ayan. Mrs. niya fiscal. Ayan. Nabisto yata kaya sige kung di mo ka-affair yan, sige kasuhan mo. Ayan. Ayan, kinasuhan yung ex-girlfriend na beauty queen. Ayan. Pagkatapos kinlong, nakulong ng 2 araw. Diyos ko. Bira talaga to si Judge Reyes. daming bayan. Pero yung judge sa Quezon City, Sister L, naalala mo yung humingi ng 10M doon sa nagdemanda. Ayan. Ay, oo, yung sa magkapatid. Pagkatapos 15 million doon sa dinemanda. Ayan. Nilaro. Ayan. Magaling kasi mga Chinoy businessman, madaling takutin ito. Ayan. Hingan pa natin. Ayan. Dagdag pa. Hiningan pa yung nagdemanda ng 15 million. 15 plus 15, 30 na yon. Plus 10. 40 na. Ayan. Tapos humingi uli dun sa bunso yung dinimanda. Ayan. So ilan na yung nakulimbat niya? 40. Ayan. 40? Ayan. Kaya lang dahil madaldal daw tayo, maugong, mag-i-inhibit na si Judge. Napaghahalataan tayo dyan Mag-inhibit na. Kumita na. Sabi niya, pwede na to. Pang-retirement na yan. Ayan, pamparis na yan. Pero grabe naman yun, ang bata pa nung judge Kaya nga, kaya sabi nga ng bubit natin so young and yet so corrupt. Daming bayan. Standby, Edniel Parosa, oras Sister L. It's 8:56. Student niya. Ayan si Miss Tacloban. Ano po, robbery extortion ba yun? Ayan. Extortion. Kasi nagkaroon yata sila ng LQ. Ayan. Itong si Naughty Professor talaga.
Sabi maniwala ba kayo doon na mga ateng na yung babae pa ang magbabanta kay judge na i-expose daw yung kanilang sex video? Ayan. Kung hindi siya bibigyan ng 350,000, ayan. Yung aligasyon po ni Judge Richie Reyes ng Tacloban, mga kaibigan, mga kuya. Ang dun sa aligasyon ni Judge, dun sa reklamo sa pulisya, ayan, ine-extort daw siya, ayan, blina-blackmail. Na maglalabas ng mga pictures at video. Anong sex video? Sex scandal. Ano bang babae? Anyway, tapos nagkasundo sila. Sige, 50K na lang, ha? Nagkatawaran, nag-meet sa isang hotel. Ayan. Sinet up at dun hinuli si Miss Tacloban. Ayan. Nakulong po ng 2 days, ha? Ayan, kasi weekend eh. Ayan. Hindi nakapag-bail agad. Bira talaga si Judge Richie Reyes. Awa ka naman na Judge. Bira naman. Hindi na pala nagtuturo doon sa College of Law ng Leyte Colleges. Wala na din. Very naughty daw kaya. Hindi na siya pinagturo ng management. Sandali lamang dyan para sa Val Gonzales, Boy Gonzales. Teka muna, baka makalimutan ko, Sister Ella. Batiin ko lang ito, ha? Batiin ko lang itong kababata ni Manong Johnny. Ayan, sino yan? Ayan, birthday ni Inang Hiling Libunaw. Ayan, 98 years old. Ayan. Wow. Kababata ito ni Manong Johnny Ponce Enrile. Matanda lang si Manong ng 3 years. Ayan. Kalaro niya yata yan eh. Ayan. Lalaro sila tagu-taguan. Bahay-bahayan. Ano ba yan? Ay, Inang Hiling Libunaw. Happy birthday. Ayan, ng Quezon Besiha. Ayan, binabati ko ni Ating Karina. Ayan, si Kuyang Odi Japan, ha? Ayan, at Libunaw family dyan sa Quezon. Ayan, 98 years old, parang si Manong Johnny malakas pa dahil laking probinsya, Sister Ella. Abay, ano pa, nagjajagi pa sa pilapil ng kanilang bukid dun sa Quezon. Malakas pa yung lakay, hindi na outbalance pilapil eh. Yes. At happy birthday din kay Lotto King. Naku, mamimiss natin si Lotto King. Magre-retire na pala. Si Kuya Greg magre-retire na. Si Greg Servano. Ayan. Aka Lotto King. Ayan. Happy birthday, Greg, ha? Huwag kang makalimot, ha? Ayan, papasyal ka, ha? Magpapakain naman daw siya sa Monday, lakay. Ganun ba? Ayan. Magpapakita pa kay Aling Lydia. Kasi Monday, lakay, June 30. Saktong-sakto yun, eh. Kaya lang may Monday sickness ito, eh. Ayan, oy, kung J. Kong Hun, ayan, birthday mo pala, ha? Ayan, di ba member ito ng Quad Committee itong si Kong J. Kong Hun? Ayan, happy birthday Kong J. Kong Hun. At kay Noble Efren Agkawili, ay Nobs, happy birthday. Kay Sister Arlene Okwaman at kay Kuyang Sam Belmonte ng Sandigan 82 ba? Happy birthday. At siyempre, binabati rin natin, i-congratulate din natin si RD, ha? Si Regional Director Gerald Pakanan. Abay, yung kanilang opisina, ha? Ayan, binigyan ng award sa 127th anniversary ng Department of Public Works and Highways. Most Outstanding Regional Office ng DPWH, Region 4B. Aba, Mimaropa. Aba, RD Gerald na Pakanan. Ayan, blowout ka daw, ha? Sabi ni Kuyang Justice Ador Andrada. Ayan. At mga mista, buwabati rin kay Mr. Mayor Benji Magano ng Baguio City, ha? Sa award na kayang tinanggap, Bloomberg's Philanthropies Award for Global Tobacco Control 2025. Meron palang ganyang award, ano, ha? Abay, Mayor Benji, mista, ayan, congratulations. Daming bayan. Hatawin natin ang mga reports. Ano ang latest sa Malacanang? Ayan, asan si Michelet? Wala ba si Michelet? Ha? Saan ba ang Pangulong Marcos? Wala bang susunuging shabu ngayon? Oy, batiin din natin ang isa pang ninong natin, ha?
Ayan si Mr. Richard C. Ayan na, bossing Richard C. Ha? Ng Regal International Snack Food Corporation. Good morning po at maraming Diyan sa salamat Pasig. sa Ayan. yung mga Yes. pa-blessing kay Lakay. Aha. Lahat po kami nabiyayaan. Pati tricycle driver sa inyo nakarating Oo, doon. Lakay ha? at pati mga tawag doon, mga anak street nila, sweeper. Street sweeper Oh, talaga yes, na. oo. Oy, bossing Richard C. Ayan yung mga chichirya nga padala mo rito. Ang layo na narating. Ha? Nakating pala sa mga street sweeper. Maraming Ayan. napangiti. Ayan, yung mga super krope, super Ayan. sarap, bolsuba, ayan, Ayun. sweet corn, ayan, pritong manok, ayan. Gusto ko yung sasas tsaka sweet corn, Lakay. Ayan Oo, ba? yung hinanap ko sa'yo. Lakay, sweet corn lang. Sweet corn lang, solve na kami, bossing Richard C. Maraming salamat po, ha? Pati mga jaguar natin dito, tuwan-tuwa, ayan. May baon na rin yung kanilang mga anak sa school. Ayan, eto na ha. Speaking of pritong manok ha, kayo talaga salbahe ha. Abay, nag-ibang lasa na raw yung mga tawilis din sa Maliputo sa Taal Lake. Tsaka daw yung tilapia, lasa na raw manok. Lasang manok ng Loko-loko talaga. Pilipino talaga. Ay talaga. Pero eto ha, dito ka kung ang PNP dahil sa tuloy din ang investigasyon ng PNP Sister L. Abay may order na ang DOJ Secretary Boying Rimulya. Ang sabi ng Philippine National Police, walang sasantuhin. Ayan. Sakaling may sangkot na kabaro sa kaso ng mga missing sabungeros. O kasi may mga pulis, 20 pulis daw ang kasangkot dyan eh. Parang mayroon nga Lakay mga nahihila ang pangalan, nadadawit ang pangalan. Ayan, at meron pang opisyal daw. Ayan, Pero sa dami kasi niyan, Lakay, hindi ka magtataka eh. Oo nga, diba? Paano mo ililigpit yung 34 na sabungero pero sabi nung whistleblower, baka daw hindi lang 34, baka abot ba ng 100? Oo, sabi ni Secretary Boying, nung nakausap niya yata, parang since 2021 Lakay. Nakausap ba yung whistleblower? Oo, kasi sabi niya, napag-alaman niya. Tapos, ang patong pala dun Lakay, bawat ulo, 500,000. Ha? Oo. Ang laki ha? Ayan, Parang kalahating laki, diba? milyon. Oo, 500,000, kalahating milyon. Hindi ko alam bakit parang sobrang laki. Oo nga, malaking kitaan sa sa sabong eh. Ayan. Sa bagay, derby yun Lakay eh. Pag derby, milyon-milyon ang ayan, mga online sabong, mga ganyan. Alamin na report mula kay Edniel Parosa mula sa Campo Crame. Arrest number 52. Edniel, please come in. Lakay, Sister L, wala manong sasantuhin itong Pambansan Pulisya kahit may nadadawit silang tauhan sa kaso ng 34 na nawawalang sabungero. Sinabi yan PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, makaraang isiwalat ng whistleblower na si alias Totoy na nasa 20 pulis ang sangkot sa pagdukot at pagkamatay ng mga biktimang napaulat na nawawala pa noong 2021. Ay Fajardo, hinihintay na lamang nila ang full disclosure ng witness para matukoy kung anong klaseng tulong ang kanilang maibibigay rito. At tarin naman ang PNP na maglaan ng investigative assistance sakaling kailanganin ng Department of Justice. Pero sa ngayon Lakay, wala pa manong direktang komunikasyon ng Campo Crame sa witness. Batay na rin sa pagkumpirma ni General Fajardo sa DZRH News ngayong umaga. Sa text message sa atin na General Fajardo, sinabi niya na wala pa rin silang direct communication maging doon sa TV network na silang naka-interview at kung saan sinabi ng witness yung kanyang mga nalalaman higil sa umanay pagtapon doon sa 34 na sabungero sa lawa ng Taal. Wala pa rin natatanggap na request maging ang PNP Maritime Group higil sa posibleng paghanap sa mga bangkay na sinasabing itinapon doon sa Taal Lake. Sa bahagi rin Lakay ng militar dito sa kabila sa Campo Aguinaldo, nagpahayag din ang kahandaan ng Philippine Navy para umasiste sa nabanggit na kaso. Bagamat aminado sila na ito ay very complex o medyo masulimot na usapin lalo pat pagdating sa pag-dive sa ilalim ng lawa ng Taal. Edniel, mga mas magaling daw sumisid yung mga taga Coast Guard kaya Coast Guard yata ang mga sisisid. Ayan.
Narinig nga natin yan sa Si panayam Captain- natin kanina. At, si Captain Daimee Kayabyab. Ang Coast Guard na naka-standby. Mm-mm. Mayroon din sa Navy at dito sa PNP Maritime Group ay ready rin daw ang kanilang meron. assets. At Oo. Maganda yun kasi tulong-tulong. Yung mga Navy SEALs, magaling yan. Magagaling yan. Kung lumangoy yan mula Roas Boulevard hanggang Sangli Point sa Cavite. Yes, yes, Kinakaya no, lakaya. Kasama sa oo. training Sa nila yan, yung mga training, Navy oo. SEALs nila. Ha? Ayan, lumalangoy mula dito sa Ross Boulevard, headquarters ng Navy, hanggang Sangli Point sa Sangli Cavite. Point, oo. Kalayo yan, ha? Ayan, pagka hindi mo nalangoy yan, hindi Bagsak ka. bagsak ka, hindi ka pwede maging Navy SEAL. Pero itong mga video mo, Edniel, sino yung mga hinuli? Ayan, mga pulis ba yan? Lakay, yan ay video ng CIDG, PNP, noon pa few years back nitong pandemic season pa kung saan inaresto yung mga gwardiya lakay. Gwardiya. Anong arena? Na may kinalaman di umano doon sa nasabing kaso. Sila yung 5 suspect, kung di ako nagkakamali, 5, na unang inaresto at nakasuhan na, bagamat nakalaya rin eventually. Ha? Nakalaya? Nakapaglayas Piyansa? ng piyansa. Ala. Ay, isa dyan sa mga kalalakihan na yan na ating pinapakita ngayon sa RHTV. Isa dyan, itong si alias Totoy, ay lumutang sa isang media network at ngayon ay sinusubukan pang makontak at maligawan ng PNP na magbigay ng salaysay sa kanila. Kasi dahil marami siyang nalalaman, balak din daw siyang patayin. Kaya bago man lang daw siya mapatay, ano na siya, isiwalat na niya kung ano ang nangyari at kung sino ang nag-utos sa kanila. Correct. 6 palalakay, 6 na suspect ang initially natukoy ng Philippine National Police CIDG noong 3 to 4 years ago at sila ay nakalaya rin eventually, nakapaglagak nga ng piyansa. Isa dyan sa 6 na yan, itong si alias Totoy. Ang mensahe sa atin ni General Fajardo, bago lang tayo umere ngayon, negative pa. Wala pa silang pakikipag-usap doon sa mismong witness at wala pa rin komunikasyon doon sa TV network kaugnay ng salaysay na ito ng nasabing whistleblower. So yun ang latest. Teka muna, Edniel, yung mga pulis na involved, 20, identified na ba ng PNP? Lakay yung numbers na yan ay galing doon kay alias Totoy at dahil wala pang direct communication, itong PNP with the whistleblower ay wala pang identification. Lakay, itong mga ito. Yun ang inaantay natin, yung full disclosure. Kaya lang, mula nung muli ako mag-report sa iyo tungkol dito sa topic na ito, hanggang sa mga oras na ito, wala pang direktang komunikasyon. Itong Camp Crame doon sa nabanggit na saksi sa nasabing kaso. Lakay. Sana may pupunta itong kasong ito dahil maging si Justice Secretary Boying, parang nagdududa siya dahil yung ilang involved daw dyan ang sabi niya, malakas sa Court of Appeals. Ayan, ma-influensya sa Supreme Court. Aba, antindi naman nun. Ang lupit nun. Lakay. At talagang hamon yan sa PNP. Lalapat kilala itong bagong PNP chief doon sa sa kanyang pag-aresto sa mga high-profile personalities. Matetesting yan dito sa very much controversial din. At ilang taon na, hinahanap ng pamilya, hustisya, para dito sa 34 na sabongero lakay. Parang nakita ko yung sinabi ni General Gina Fajardo na wala kaming sasantuhin. Boss ko nga, dating presidente. Ayan, Pastor Kibuloy pa. So, dito natin makikita kung ma-aresto, makasuhan ang mga mastermind dito at mabigyan ng hustisya yung mga pinaslang ng mga sabongero. Exact quote lakay ng General Fajardo. Regardless kung sino involved dito, sibilyan, mataas sa tao, at even yung mga kabaro natin, wala po tayong sasantuhin. Yan ang binabanggit ng tagapagsalita ng PNP. Gina Fajardo pa lang yan. Di pa nagsasalita. Paano kung si PNP chief na? General Culastore na ang nagsalita dyan. Ayan. Busy pa si PNP chief magpakalat ng 911 lakay. Yun talagang tinatrabaho niya kasi yung 911 na importante din talaga. Nung nakaraan lakay nung pumunta si Pangulong Bongbong Marcos sa yung bulto ng illegal drugs sa Juan de Pidea. Mukhang hindi rin nagpa-interview doon si PNP Chief Torre. Bakit? At tabayanan na lang natin kung ano yung kanilang magiging tugon dito. Lalapat siya mismo yung nagpahayag ng kahandaan din na manguna doon sa search sakaling magkaroon sila
ng info direct mula doon sa witness na hindi pa nila nakakausap ngayon. Ayan, sana'y tuloy-tuloy ang ganitong commitment ng ating PNP chief, Gasmati. Ayan, decisive talagang. Mukhang nanahimik konti, mukhang nag-iipon tulakay eh. Baka mamaya katulad din ni General Bato-Bato nung araw, tabang din yung mga drug lord dyan sa Muntinlupa, ha? May kalalagyan ng mga yan. Bandang huli. Kaya naman natin tulakay si General Torre, matahimik lang to pero tumatrabaho to. Pero yun nga, siyempre kung ikaw yung pamilya ng biktima, kailangan mo ng ebidensya at resulta at hustisya doon dahil ilang taon na rin pala taon na, kaya yun ang kailangan nila ngayon, assurance na nagkakaroon ng pagulong itong kasong ito, Lakay. Kaya yung latest dito sa PNP National Headquarters, balik sa inyo, Lakay at Israel. Maraming salamat, Edniel Parosa. Daming bayan. Ang tanong dyan, Val Gonzales, Boy Gonzales, baka buto na lang ang makita doon kasi mahirap batay doon sa salaysay ng whistleblower, abay sinakal ng alambre pagkatapos itinali sa sandbag at itinapon sa Taal Lake. Para nga naman hindi lumutang. Oo, di naagnas na yung katawan noon. Ayan, buto na lang yun, buto Lakay. na natira doon. Paano kaya i-identify ang mga ito? Diyos ko. Daming bayan. Standby Val Gonzales, standby Boy Gonzales, standby Let. Ano ang latest sa Malacanang? Kumusta ang Apo Presidente Bonget Marcos, Mr. President? Apo Lucas, sabi ko naman sana si Apo Presidente na naman tumag kay Ninong RSA. Ayan. Kay Ninang Lorelay Kiambao Osyal ng Shell, ha? At saka si Felix Dicat ng Caltex. Ayan. Siguro pag ang presidente ang kumusta sa mga Lords of the Oil. Ayan. Kahapon. Wala tayong oil price increase ngayon. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:16. Meron pa rin Daming bayan. Kahit tayo pa rin may hirap. Oras, Sister L. It's 9:23. Happy birthday muna kay Yusek Paul Gutierrez. Saan ba Yusek si Paul Gutierrez? Dati siyang sa Lakay, sa PT Foams. Dating Yusek siya doon. Saan? PT Foams. Yung sa Lakay. Oo. Saan departamento yan? Under to Lakay ng Office of the President? Office of the President. Presidential Task Force on Media Security. Ayun. Yusek Paul Gutierrez. Ayan. Pero alam ko hindi na siya connected doon ngayon, Lakay. Napalitan na. Hindi kasi nagpaparamdam to, kaya di ko kilala. Parang J. Ruiz lang. At happy birthday din kay Colonel Sam Belmonte. Ayan, from Batang San Miguel. Nako, mga bata ni bossing Don Ramon San Miguel Ang. Ayan. At binabati natin ang mga taga Toyota Alabang. Ayan, sina bossing Cesar Lee. Ayan. Hello po. Good morning. Ayan, Toyota Alabang. Andun naman tayo sa kanilang malaking TV monitor sa showroom ng Toyota Alabang. At isama na natin si Kuyang Alex Flores, baka magtampo. Oo, Lakay Toyota Valenzuela. Toyota Valenzuela. Ayan. At si Kuyang Franklin Lim ng Toyota Quezon Avenue. Ayan. Para hindi na magtatampo. Lahat na. At si Romel Cabanela ng Isuzu. Suzuki pala. Suzuki. Ayan, Suzuki. Ayan. Happy birthday din kay Manuel Hermosa. Ay, Kuya Manny, happy birthday. Binabati ka ni Kaloy Pascual the Junior. Daming bayan. At bago ang report ni Val Gonzales, Boy Gonzales, dati palang NPC President si Paul Gutierrez. Nakasama ko siya dati, Lakay, dun sa Bicol Social Media Summit. Good morning, boss. Ayan. Morning, boss. Good morning, boss. Ayan. At alamin natin muna ang report mula kay Val Gonzales. Eto muna, Lakay, dahil update ito doon sa nangyaring pagpatay sa empleyado ng Kamara. Ang QCPD patuloy ang manhunt sa mag-asawa at 3 iba pang sangkot sa pagpatay sa empleyado ng Kamara. Ito yung umupa dun sa mga hard killers na Lakay. Pinasok dun sa event, sa party mismo. Birthday party to, Lakay, ng anak niya. Ay, Father's Day to, di ba? Birthday yata at saka Father's Day.
Father's Ayan, Day, yes. oo. Father's Day po nangyari yung krimen. Alamin nga natin ang detalye mula kay RH5, Val Gonzalez. Val. Sister El at Mayor, patuloy ang isinasagawang backtracking ng Binoong Special Investigation Team ng QCPD para tugisin ang 5 pang mga taong sangkot sa pag-murder sa chief ng technical staff ng Kamara. Kabilang sa 5 pinaghahanap ay ang gunman at kasama nito ang mag-asawang umano'y mastermind at ang kanilang driver na itinuturong naghanap ng papatay sa biktimang si Mauricio Pulhin, 63 taong gulang. Ayon kay QCPD spokesperson, Police Captain Debbie Madrid, ang pagkakatukoy sa mastermind at iba pang sangkot sa krimen ay inilahad sa pinirmahang extrajudicial confession ni alias Balong. Itong si alias Balong ay kabilang sa unang 2 suspect na naaresto ng QCPD at kabilang sa 7 nasampahan na ng kasong murder sa Quezon City Prosecutor's Office. Sa salaysay ni alias Balong, ang mismong driver ng mag-asawang mastermind ang inutusang maghanap ng papatay sa biktima. Sa investigasyon ng QCPD, lumalabas na inunahan ng mag-asawang mastermind ang pagpapapatay kay Pulhin bago pa ito makapagsampa ng kasong estapa laban sa kanila. Sabi ni Captain Madrid, may kinalaman naman ang kaso sa nawawalang 2.6 milyong piso sa diagnostic clinic na pagmamay-ari ni Pulhin kung saan dati nitong mga empleyado ang mag-asawa. June 15 ng barilin sa ulo ang 63 anyos na empleyado ng Kamara sa gitna ng kasayahan sa birthday party mismo ng kanyang anak na babae. Val, Ako si Mayor. yung suspect ba at saka yung victim, ano ba? Magkasosyo ba sa negosyo? O empleyado yung isa? Empleyado lang. Empleyado niya yung dalawa. Dati niyang empleyado. Ngayon ay nakapagtayo na ng sariling negosyo itong dalawa. Meron daw 2.6 milyong pisong ang sabi ni Captain Madrid nawawala. I don't know lang kung anong detalye kung paano nawala. Yung 2.6 milyong piso na ang mayroong kagagawan na ang responsable ay yung mag-asawa. Kaya bago pa makapagsampa ng kasong estapa ay inunahan na itong biktima sa pamamagitan ng pagpapapatay sa kanya. So yan yung inaantabayanan na Mayor dahil mukhang ngayong hapon ilalabas na rin ng QCPD yung mismong pangalan ng mga pinagpahanap para malaman din ng publiko at makatulong o posibleng makatulong doon sa paghahanap doon sa mag-asawang mastermind sa pagpatay sa senior citizen na empleyado ng Kamara. Val, di ba alam ang mga residents naman ito? Pinuntahan ba sa bahay? Wala na ba itong mag-asawang ito? Yung mga suspect? Wala na raw. Nung mag-imbestiga raw ang Binoong Special Team Mayor ng QCPD, pinuntahan sa bahay yung mag-asawa sa kanilang bahay sa Caloocan City. Pero kataka-taka na hindi na sila bumabalik pa o wala na sila sa kanilang bahay, naglaho na Mayor. Kaya lalo tuloy tumibay yung hinala ng QCPD na itong mag-asawang ito ang mastermind, batay na rin dun sa extrajudicial confession nung unang na-aresto na responsable o kabilang doon sa mga taong nagplano sa pagpapatay dito sa empleyado ng Kamara, Mayor. Si Balong, anong role niya doon sa krimen, doon sa pagpatay doon sa victim? Sa staff ng Kongreso? Itong si Balong, Mayor, ay siya ay nagsilbing middleman sa kabila. Siya naman yung may direktang contact mismo doon sa gunman. Aba, may mga kilalang hard killer, ha? Yun yung dahil yung unang naaresto Mayor na dalawa ay yung driver lookout nung isagawa yung krimen at yung isa pa yung aking binabanggit yung middleman na mismong mayroong contact doon sa gunman na pumatay dito sa biktimang 63 anyos, Mayor. Identified na ba yung gunman, Val? Walang binanggit kung identified na nila, Mayor, pero ang importante, mayroon ng pangalan, yung mismong mastermind. Yung mismong mastermind. At kapag nahuli, yung driver mismo nung mag-asawa, ay mukhang siya yung nakakakilala doon sa gunman mismo. Doon sa gunman mismo. Kaya yun yung mga matitibay na mga ebidensya na hawak ng QCPD. At kumpiyansa itong QCPD Mayor na wala nang ibang anggulo na kanilang tinitingnan kundi
itong mag-asawa, yung mastermind at yung dahilan, Mayor, ay yung pagsasampa ng kaso sa kanila dahil nga dun sa 2.6 million pesos. So Val, ulitin ko lang, yung bali ang at large, 5 pa ang at large, yung mag-asawa, tas 3 iba pa. Kasi sabi mo may naaresto na rin. Oo, may 2 nang naaresto. Ang pinaghanap na lang ngayon ay yung mag-asawa, 2, yung lalaki at babae, yung driver nila. Pangatlo, yung driver nila. Tapos yung mismong gunman. At yung driver nung gunman, nung dalawa yung kaya yun 5 yung sila. Okay. mga pinaghahanap. At yun yung mga nabigyan na ng pangalan. Yung tinatanong mo kanina, Mayor, may pangalan na pala, Mayor. May pangalan na. Hawak na ng QCPD. At mukhang ngayong araw, sabi ni Captain Teddy Madrid, ang tagapagsalita ng QCPD, ay mukhang ilalabas na rin nila dahil naniniwala sila na kapag lumabas ang pangalan sa media, itong mastermind at yung iba pa ay posibleng makatutong dun sa paghanap doon sa 5 pang mga suspect. Hingi ka ng picture at labas natin sa DCRH TV. Ayun, Mayor, mukhang madaling gawin ng QCPD yun. Ang sabi ni Police Captain Madrid kanina, pagpapaalam lang daw nila doon sa legal counsel o doon sa abogado mismo na ang QCPD kung maaaring ilabas, walang malalabag na umiiral na mga batas doon sa privacy law, ay maaari na nilang ilabas ngayong araw yung pagkakakilanlan at maging yung pangalan ng mga suspect. Bali, sana lang. Magkanong kontrata para patayin itong staff ng Congress? Napakaganda ng tanong mo, Mayor. Buti tinanong mo dahil nakalimutan ko ng mabanggit. 30,000 piso lamang. 50,000 pesos. At ang masakit, Sister L, Mayor, hindi pa naibibigay yung bayad. At tayo dyan. Gumawa sila ng walang down payment man lang. Grabe. Ganun na lang ang pagpatay. Palagay ko nakapagbigay na yan. Kikilos ba yan ng mga walang yan, ha? Hindi. Doon sa press con kasi, Mayor, ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, nung nakalipas na araw dahil siya yung unang nagpa-press con tungkol dito. Ang kanyang binanggit, Mayor, doon sa 30,000 pesos, wala pa raw na ibibigay na paunang bayad. Uto-uto rin sila, no? Pero hindi tayo naniniwala doon. Imposible ang walang down payment yan, Val. At yun ay batay doon sa extrajudicial confession noong unang na-arrestong suspect. So, antabayanan natin na, Mayor, yung paghanap dahil napakasakit doon sa pamilya nitong pamilya Pulhin. 63 anyos dahil yung pagpatay sa kanya ay itinaon sa 7 taong kaarawan mismo ng kanyang anak na babae. Val Gonzales, back to you, Sister Rel at Mayor. Maraming salamat, Val Gonzales. Karimari-mari, mga krimen ngayon. Tsaka alam mo, Lakay, isipin mo na lang yun. Babayaran ka, bigyan ka ng pera, patayin mo lang yung kapwa mo. Diyos ko, Lord. At saka ang lupit sa birthday party, ang dami nakasaksi, asawa, mga at saka anak, kamag-anak. Yung anak Lakay, ang lupit, 7 years old pa lang yun. Tapos Father's Day pa. Daming bayan. Babalikan natin lang pang mga reports sa sandali lamang si Boy Pasok muna natin Lakay si Boy. Si Boy G muna, baka magalit si Yorme. Dahil Lakay, importante to. Dahil yung isang lane dyan sa may Recto Divisoria, sinakop na raw ng mga tambak ng basura. Allah. At dahil dyan, of course, expected na ang traffic, daloy ng sasakyan, apektado. RH29, Boy Gonzales. Boy, kumusta na yung sitwasyon dyan? Papasok yung mga tao ngayon, Boy? Ako, isang oras na traffic. Yung mga motorista dito sa kaba ng Recto Avenue, mapunta ka ng mula dito sa... Grabe, Boy, ha? Ayan, Diyos ko. Boy, ang lupit naman itong basurang to. Saan to galing? Ba't na dyan tinatapon ng basura? Pambihira. Nagulat nga ako, Lakay. Parang madalas akong nagko-cover sa Divisoria. Tinitingnan ko yan. Ngayon lang talaga napakarami. Sobra, gabundok na. Kaya ang traffic... Tinamula kayo. Grabe to, Boy. Gabundok kahit na. Yung bako, mahihirapan tong hakutin eh. Kaya isang lane lang, ang ginagawa pa ng ibang mga passenger jeep, mga tok-tok driver, mga e-trike, nagsasakay pa sa kanto. Kaya kanina, ay busina na busina yung mga driver
at nagagalit na at nagwawala na yung ibang driver, lalo na yung mga chauffeur. At lakay sobra talaga ngayon at talagang matindi ang napaka mabagal talaga. Kulang sila sa pulis, merong 2 pulis. Ang problema, pag sinasaway nila yung mga driver na nagsasakay sa kanto ng Asuncion at Recto, yung pinakadulo niya, yung pag U-turn mo sa dulo, sa Asuncion, nagsasakay pa ng mga pasahero. Kaya, ayun, ang traffic, meron ako na-interview Lakay, baka ma-high blood eh. Bakit? Na-high blood, napakinggan natin Lakay, si Mamang Chuper. Nararamdaman namin sa hirap na una ang lahi dito, halos hindi na kami kumikita. Nabubulok na ho kami rito, na hindi na ho kami makagalaw. Paano ba ho gagawin namin? Sa hamak na hampas lupa lang kami. Nahihirapan na ho kami sa biyahe. Wala kami paglagyan. Paano ba ho gagawin namin? Hindi ho kami makagalaw rito. 2 oras na higit. Nabubulok na ho kami rito, nahihirapan na ho kami. Dahil sa basura. Ilang taon na kayo, tatay? Tay, ano na ako, 17 anyos, ngayon 60 na ako. Ito pa rin ba ang buhay natin? Oo, pare. Senior na ako. Paano ba ako nadadalaman namin? Kayo naman ang lumagay sa amin. Hirap na hirap kami. Lalo ngayon, ang hirap ng diesel, ang taas. Grabe, saan namin kukunin sa pang-araw-araw namin? Si Yormed. Ayan, galit na si Kuya Driver. Oo nga naman, mataas na ang crudo. Ayan, hindi pa makabiyahe ng maayos dahil matraffic, dahil tambak ng basura ang kanilang dinadaanan sa may iniikutan nila sa Divisoria. Pambihira. Isa lang yan. Parang Smoky Mountain na ito, boy. Oo, ang lala naman yan, boy. Isa lang yan sa mga chauffeur na nagdadaliti kanina sa sobra talaga Lakay. At yung si Ed Garcia nga, yung piloto, ang tagal, kumbaga sa nauna pa ako nag-ikot bago sa makarating sa dulo. Dahil sa basura. Dahil sa basura, kasi isang lane lang yung nadadaanan. Talagang, pero hanggang ngayon Lakay, hindi pa rin tapos. Dahil dito sa Waluna, sa may Ilaya, Recto, ang dami pang basura, yung Binondo side. Yung nalinis na ay Tondo side. Tapos yung kabilang side, ngayong oras sa Lakay, ito may bago akong pinadalang video dyan at picture, talagang ang dami pa silang hakutin. Nako. Ang Metro Waste. Tinatawagan natin si Mayor Lacona at saka si Yorme Isko. Ayan. Sabi mo kay Yorme at hindi pa nagsisimula, pwede na maghakot na. Ayan, ano yung kontraktor ng basura? Si Noel? Lionel. Yung dati yun, yung dating yung Lakay, Lionel. Pero yung nakakuha Lakay, ang basag nila ng mga residente, Metro Waste. Metro Waste. Waste nga, ang daming waste dito. Ang dami nito. Gabundok ng waste. Ibang area naman yata ito, Lakay. Pagkatapos Divisoria, palengke. Diyos ko pong mahabagin naman, Lord. Papasok ka sa trabaho, Lakay, ganyan dadaanan mo. For sure, paglagpas mo, yung amoy ng damit mo, ganyan na din. Ay, sinabi mo, At iba ng klase ngayon, Lakay, talagang hindi lang yung mga maraming mga driver, talagang nagwawala kanina. Kaya tumawag na tayo kay General Benigno Guzman. Siya yung District Director ng Manila Police District. Para makatulong doon sa mga pasaway na driver na nag-aabang pa ng mga pasahero sa dulo, sa may Asuncion at Recto. Siguro boy, ganito, ayan, ba kailangan pa si General Nicolas Torre ang makialam dyan. Pabantayan dyan kung sino ang nagtatapon ng basura. Ayan, ilublob sa basura. Linisin yan. Pagkatapos talaga ng mga pulis dyan o kaya barangay tanod at yung magtatapon ng basura dyan, yan ang huliin. Lakay, matagal pa, naiinit na nga Lakay yung mga kababayan natin Lunes pa kasi, June 30, Lunes, tanghali ang simula ng
pag-upo ni Yorme Isko Moreno Dumagoso. Ayan. Okay, sige. Ayos ang simple natin Hintayin natin kung ang Kuya Yorme mo magagawa dito pag upo niya sa July 1. Hindi, Lakay, hindi niya kuya yun. Ano? Siya ang kinukuya ni Yorme. Ganun ba? Si Kuya Boy. Paano? Apo? Pamangkin. Ayan. Hindi, sabi Lakay, magkapatid kami. Sabi ko, hindi, malayo. Baka magalit si Yorme. Sa bagay, hawig nga kayo Luging-lugi. Hawig kayo ni Yorme, boy. Lamang lang siya ng 10 paligo. Ayan. Lakay, ang dami daw. Okay nga, Rod. Lakay yung sitwasyon dito sa Divisoria, sa Luzon ng Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DZRX. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Parang walang gobyerno na dyan, ha? Ang Kung lupit tayo nun, nga, Lakay. Sister El, na napapanood lang natin sa ating TV monitor, na high blood na tayo, hindi mo masisisi si Kuya na, Kuya driver na... Nakakaawa siya, Lakay. Parang, alam mo po, puputok na yung, yung ugat niya sa... litid talaga. Sa ulo. Parang gano'n, gigil na gigil siya, Lakay syempre. Dati daw siyang 17, ngayon ilang taon na nga raw siya. 70 na. Driver pa rin. Damdamin Bayan. Ay, naku buhay. That's life. Stand by. Let Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest sa palasyo? Nasaan ang Pangulong Marcos ngayon? Stand by Raymond at Paas. Ayan, kumusta ang mga pork barrel dyan? Stand by man ang Milky Rigunan. Ayan, tanong mo si tatakbo bang presidente si Senator Bongo? Ba't lumalabas sa mga survey? Ayan. Pero ang aga ng survey na kaya. Ayan nga. Adelantado rin tong sino nag-survey dito. Tangere. Ayan. Tangere ba? Akala ko tang-ere. Tangere. Stand by man ang Milky Rigunan. Ayan. Pati Speaker Martin Romualdez. Ayan. Lumululo na rin ang pangalan sa 2028. Pero sabi daw niya fake news yan. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. 9:42. Bayan. Oras, Sister L. It's 9:49. Ano kaya ang latest na Malacanang? Pero ang latest kay Chairman, ayan, ang sabi ni Chairman Alejandro Tenco ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, may kampanya sila ngayon dahil nga sa illegal na online gaming. At nais nilang protektahan ang mga manlalaro laban dito at inilunsad ng PAGCOR ang tinatawag na PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ay isang online gaming site bago sila maglaro o kaya ay magbayad. Regular na in-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platform. Ayon pa kay PAGCOR Chairman Al Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan na bilang manlalaro. Kaya paalala ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami na ngayon. Ay totoo yan, Chairman, ang mareklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi naman nagbabayad ng panalo. Damdamin Bayan. No, ang latest sa Malacanang, Sister L? Eto na, ang Department of Transportation tuloy pa rin sa paghanda para sa fuel subsidy sa kabila nga ng pagbaba ng presyo ng langis sa world market. Dapat lang ituloy kasi hindi naman binababa. RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth? Sister Elakay, hindi tumitigil ang Department of Transportation sa pagpaplansya ng mga detalye at panuntunan para sa pagpapatupad ng fuel subsidy sa mga sektor na apektado ng oil price hike. Ito'y kahit pa sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na baka hindi na kailanganin ang fuel subsidy dahil bumaba ang presyo ng langis sa world market. Sa bagong Pilipinas ngayon, tiniyak ni LTFRB spokesperson Attorney Ariel Inton na nakahanda pa rin ang gobyerno na magbigay ng subsidiya sa mga PUV driver at operators. Ayon kay Inton, sa ngayon ay isinasapinal pa rin ng DOTR ang mga detalye kung sino ang maaaring makatanggap ng fuel subsidy, saan ipamamahagi at kailan sisimulan ang distribusyon. Nakikipag-ugnayan na rin anya sila sa iba pang tanggapan gaya ng DICT at Land Bank of the Philippines para sa distribusyon at DILG para sa pamahagi ng lokal na pamahalaan sa mga tricycle driver.
Muling nilinaw ni Into na hindi kailangang consolidated ang mga jeepney driver at operator para makatanggap ng subsidiya. Batay sa pamantayan ng pamahalaan, kailangan mo nang pumalo sa $80 per barrel ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado bago ipatupad ang fuel subsidy program. Ito si Rep. Narciso para sa DZRH. Slet. Ito sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yes, Lakay? Para ma-resolve yung problemang yan, isa lang ang solusyon yan eh. Eh, sabi nga natin Tatawag. Call a friend. Unsolicited advice sa Mr. President. Ayan, sayaan yung magkape sa Malacanang, tawagan lang yung mga Lord of the Owls. Ayan, tapos. Ayan. Tapos ang kasyo, yun lang naman eh. Ha? Ay, moderate lang naman. Moderate your profit. Pag sobra-sobra, nagkagyera lang sa Iran tsaka sa Israel eh. Baka pwede naman, Lakay. Hindi naman siguro nila ikakalugi. Oo, yan. Bilyones ang nire-report na kita eh. Ayan, wag naman siya itong pahirapan ng bayan. Sana naman lakahan yung kanilang CSR. Corporate Social Responsibility. Nadali mo, Sister El. Ano yung schedule pa ng Presidente ngayon, Miss Let? Walang abiso, Lakay, kung walang anong abiso. ganap ni Presidente sa labas ng Malacanang para ngayong araw. So mag-aabang tayo ng mga meeting niya dito sa palasyo. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Sister El. Daming bayan. Alamin natin ang latest mula sa Senado, Sister El. Nako, ito naman ang Senado, si Senate President Cheese Escudero, pabor daw na repasuhin ang auditing at liquidation ng mga confidential and intelligence funds. Ba't ka napapatingin sa akin? Pwede bang unahin dyan sa Senado? Alamin natin ang latest mula sa Senado kay RH28 Raymond Adpas. Lakay Raymond. Napapanahon daw na maiayos ang sistema sa auditing at reporting sa paggamit ng confidential and intelligence fund. Elaine at Mayor, ito ang paniniwala ni Senate President Francis Cheese Escudero. Lalong dapat lang pag-usahin yung umiral ng sistema sa naisin na transparency at accountability sa mga opisyal ng gobyerno. Partikular na yung Joint Memorandum Circular ng Commission on Audit of Department of Budget and Management na dilagdan noong 2015. Dito itinatakda kung saan maring gamitin ng CIF at kung paano ang sistema ng reporting nito. Ito ay may kaugnayan sa mga pinakauling mga kaganapan na inimbestigahan sa Kamara de Representantes ng tinutukoy na Escudero ay ang investigasyon sa umunoy mapangabusong paggamit ni Vice President Sara Duterte sa 612 million pesos na CIF ng Office of the Vice President. Dahil ganun din yung kanyang CIF nang siya ay kalihim ng Department of Education. Kabilang ito sa 7 articles of impeachment na isinumiti ng Kamara de Representantes na siyang batayan ng kinakarap na impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan na sa isinumiting answer ad cautelam ni VP Sara sa impeachment court, nanindigan ito na wala pang pinal na desisyon na nagdedeklarang illegal at hindi tama yung kanyang paggamit ng kanyang CIF. Ito si Raymond Adpas, Mayor. Bagong pukis si Senate President. Bagong pukis, saka bagong facial, rosy cheeks. Ayan. Mukhang dumaan sa kahapon eh. Sa parlor. Ayan. Dami mo talaga makapansin, Lakay Alam mo ba ito si Senate President Cheese? Alaga talaga heart ni heart. Ayan. Meron po nakita yung aning tinatakip sa mata. Ayan, oo. Pipino? Hindi, may parang... Ikaw kasi pipino sinasabi mo lagi eh. Anyway, siguro Raymond, dapat mga senador din kasi, huwag nilang bibigyan ng pagka-budget hearing, ayan, yung sinasabit ng Kongreso, huwag nang bigyan ng intelligence fund ang Department of Health, mga ganyan, Department of Science and Technology. Di naman nila kailangan ng intelligence. DSWD. Ang bigyan ng intelligence fund, yung ISAP, ayan, NICA, NBI, mga ganyan, PNP, ayan, AFP. Kung sino-sinong binibigyan, pinamihasa din kasi nila. Kaya nasa kanila din ang bola. Ayan, kung gusto nila alisin ang mga intelligence fund sa mga ahensya ng gobyerno na hindi naman kailangan.
Yun na, in fairness sa mayor, sa ilang mga senador nung nakaraang mga budget hearing, narinig ko na dyan na nagsalita, lalo na sila Senador Risa Ontiveros, na paibigay lang yung CIF sa mga law enforcement agency. Sila lang. Lalong-lalo na yung issue na mainit, Mayor, sa West Philippine Sea, yung Philippine Coast Guard, sila yung dapat na dagdagan dahil nung tinignan yung listahan, kakapiranggot lang ang budget ng ang pondo o intelligence fund ng Philippine Coast Guard, napakalaki yung nakaatang na responsibilidad sa kanila, lalo na dito sa usapin ng West Philippine Sea, Mayor. Yan ang dapat ma-rectify, ma-correct, Raymond. Okay nga ron. Maraming salamat, Raymond. Samantala, Mayor, ngayong umaga naman si Senador, naghahanda na itong si Senador Pia Cayetano at si Mayor Lani Cayetano ng Taguig. Manunumpa sila ngayong umaga kay Chief Justice Gismundo dyan sa lungsod ng Taguig. Sino? Senator Pia at Senator si Mayor Lani, yung hipag niya. Si Mayor Lani. Sabay sila. Okay. Congratulations. Ito si RH 28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond at Paas. At alam naman ng mga senador at congressman, yung intelligence fund, yan ang source ng corruption. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Tama ka, Noy. Report mula sa Kamara. Si Vice President Sara Duterte, welcome sa Kamara sakaling magbago ang isip at magdesisyon na dumalo naman sa SONA. Kasi di ba Lakay, nagpasabi na siya, nagpauna na siyang magpasabi na hindi siya dadalo. So nag-second thought siya ngayon. Ayan, hindi, ang sabi lang ng Kamara Lakay, kung magbabago ang isip, welcome pa rin naman siya. Okay. Pero alamin natin, ang buong detalye mula kay RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Sister Ella at Lakay, welcome si Vice President Sara Duterte sa Kamara. Sakaling magdesisyon na dumalo pa rin sa ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 28. Ayon kay Attorney Princess Abante, ang spokesperson ng Kamara, iginagalang ng Kamara anuman ang desisyon ni VP Sara pumunta man o hindi sa SONA. Sabi ni Abante, tradisyonal na dapat dumadalo sa SONA ang Vice Presidente, pero hindi anya mapipilit kung nakapagdesisyon na siya na hindi dadalo. Protocol at bahagi ng tungkulin ng Vice Presidente ang pagdalo sa SONA at maganda sana nakaisa daw si VP Sara ng mamayan na makikinig sa SONA ng Pangulo. Narito si Attorney Princess Abante, ang spokesperson ng Kamara. Welcome naman din talaga natin ang kanyang pag-attend, no? Kasi maganda yan para sa ating bansa na makita na lahat ay ready na makinig kung saan tayo papunta sa susunod na termino ng ating mga opisyales sa panibagong taon na hinaharap ng ating administrasyon, sa mga programa na pwede nating masuportahan para sa bagong Pilipinas sa pangunguna ni Presidente Bongbong Marcos. We would welcome, I believe, because she's the Vice President. Matatandaan ay kinumpirma na ni House Secretary General Reginald Velasco, nag-abiso na ang Office of the Vice President na hindi na naman dadalo si VP Sara. Ito ay bago pa man ipadala ng tanggapan ni Velasco ang mga imbitasyon sa mga dadalo sa SONA sa July 28. Sa kabila ng desisyon ni VP Sara, sinabi ni Velasco, naka-reserve pa rin sa kanya ang upuan sa VIP Gallery at naglaan din sila ng holding area para sa kanya at sa kanya mga staff. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas. Yes, Lakay. Ano nga sabi ni Attorney Abante, kumusta si Daddy? Kailan na manunumpa si Congressman Benny Abante bilang nanalong congressman ng Manila na talo na panalo pa? Nanalo na yata sa Lakay dahil nagkaroon ng desisyon ng COMELEC, hindi ba na tungkol doon sa citizenship nung kalaban niya dyan sa 6th District, kung ako nagkakamali, ng lungsod ng Maynila. Itong si Uy, mukhang siya ay American citizen.
Chinese At ito yata. ay napagdesisyon. Chinese, Malakay. Chinese, tungkol sa kanyang citizenship at napagdesisyonan na ito ng COMELEC. Pero ayon nga kay Reginald Velasco, ang Secretary General, saka lamang daw siya mabibilang itong si Congressman Benny Abante na opisyal ding miyembro pa rin ng Kamara kapag napanumpa na siya ng COMELEC at nakapagdesisyon na doon sa kanyang kaso. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Manang Milky. Magandang umaga na kay Sister L. Ako si Neil Griguna nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Oy, binabati natin si Boss Ray Langit. Ayan. Ay, hello po. Nakikinig pala sa atin. Ayan. Good morning po, Sir Ray. Boss Ray, napakabait na boss siya. Nung nag-apply ako rito sa DCRH as a news writer, Sister L, siya nag-interview sa akin. Talaga? Siyang tumanggap sa akin. Ayan, news director siya noon. Ay, Boss Ray, morning. Good morning po. Ayan. At batiin din natin si Congressman Brian Yamsuan ng Paranaque, ha? Oh. The pawn shop killer. Abay, meron daw siyang isusulong na batas. Lahat ng mga business establishment dapat merong CCTV. Ayan. Sa entrance, exit ng establishment, siguro sa parking din, sa paligid. Ayan. Tama yan. For safety, Lakay. Yes. Okay yan, Kong Brian Yamsuan. Parang nakakatulong yan, Lakay, sa pag-prevent ng crime. Yes. Yung iba natatakot na sila, ay, puro camera dito. Ayan. Dapat sa kadagdagan din ng mga CCTV sa mga kalsada. Ayan. Yes. Sa mga kanto-kanto. Ayan. Barabarangay. Your business is our business. Aba, ito good news sa mga piloto ng Grab, Lakay. Dahil ang Grab Philippines magbibigay ng fuel subsidy sa drivers at riders. Aba, matutuwa ang inyong mga driver dyan. Alalamin natin ang balitang negosyo mula kay Sofia Gans. Sofia? Naglunsad ang Grab Philippines ng nationwide fuel subsidy program upang tulungan ang mga driver at motorcycle taxi rider sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa isang pahayag, inanunsyo ng kumpanya ang paglulunsad ng Fuel Resilience Package para sa pinakaaktibong drivers at riders. Ayon sa Grab Philippines, kabilang sa package ang eksklusibong diskwento sa pamamagitan ng mga partner na gasoline stations, maging ang iba't ibang features sa kanilang mobile application na sumusuporta sa fuel-efficient driving. Sinabi ni Grab Philippines Managing Director Ronald Roda na ang pagtulong sa drivers at riders ay magbibigay daan sa kumpanya para magpatuloy sa pag-aalok ng affordable na option para sa commuters. Bukod dito, sinabi rin ni Roda na layunin ng kumpanya na makapag-ambag ng long-term solution upang gawing mas resilient ang bansa sa biglaang pagbabago. Maliban sa subsidies, nangako na rin ng Grab Philippines sa pabibilisin nito ang paglalabas ng kanilang electric vehicle o EV taxi fleet na unang inilunsad sa Metro Manila. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 56.711 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sofia Gans. At bago tayo magpaalam, Sister L, congratulate natin si dating Education Secretary Brother Armin Luistro ng De La Salle University ng Blue Eagles. Ayan. Ay, hindi pala Blue Eagles. Baliktad ka, Lakay. Green Archers. Green Archers, yes. Ateneo naman yun Yung mortal enemy na ano yan. Ateneo, Blue and Green. Yes. Abay, na-point siya ni Santo Papa. Ayan, Pope Leo XIV. Bilang member ng Dicastery for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. Ayan, ano kayong trabaho doon, ano, ha? Ayan, congrats sa Brother Secretary Armin Luistro. At binabati natin si Rex Kayanong. Kumusta ka na? Yata si Karex, Kailan ng derby nyo na Atong Ang. At si Sir Aman Tosino, nakatutok. So asan ba si Sunshine? Ayan. Ay si Ma'am Archie Ladores, ayan. At
Ano ba yun? Please watch The Big Boss sa Netflix. Nakakahiya ang Pilipinas. Bakit? Anong meron The Big doon? Boss? Sige, hanapin natin. Good morning. Sino nag-message sa'yo? Si Ma'am Archie, ayan, Ladores. Good morning, Hepe, Chief Prosecutor Elmer Rillo ng Pasay, Bishop Ephraim Fotagana, Dr. Ruel Aguila, ayan, Kuya Alex Flores, Mr. Michael is my guy. Ay, Ninong MP. Ang opening, tumatadag ang piso, ha? Ayan, sa opening ng trading, 56 pesos and 65 centavos per dollar. Ayan, good morning, bossing, ha? Kumusta ang kadi mo, ha? Ayan, at si Mark Maglasang, ayan. Ito talaga. Pakibati daw ang mga taga Marikina. Ayan, stated meeting ba nila ngayon? Kuya Mark Maglasang, ayan, good morning. Kuyang Relly Salvador, ayan, oy, naku, batiin nga pala natin, munti ko na makalimutan. Si Kuya Joseph Salvador ng Factoria Masonic Class number 311 dyan sa Nueva Ecija. Kuyang Joseph Salvador. Joseph! Joseph! Si Joseph! Happy birthday, Kuya Joseph Salvador ng Factoria Lands mula kay Kuya Relly Salvador. At yan ang kabuhan natin programang Damdaming Bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Bilis ng araw ko, bes na pala ngayon. Yes, lakay. Weekend na bukas. Friday pa lang bukas, ha? Kaya huwag nga, kang mawawala. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Ingat. Stay safe. Just Agina. Just Kumuyo Gapo. He's my brother.